Guys, may ginawa tayong control para sa 5 tons per hour na reverse osmosis. So ito yung loob. On testing tayo. Ayan. Yan yung loob niya. Ito yung in-feed solenoid. Ito. Tapos ito, may ginawa tayo ditong product infusion na solenoid din, pero ang aandar pa rin yung RO pump pagbubugahan niya si membrane. Kumbaga i-off niya yung in-feed solenoid, ang magbubukas si infuse solenoid, si product water, pero RO pump yung gagamitin din natin. Kumbaga switching sila, hindi sila magsasabay nung dalawang solenoid kasi isa lang dapat susupply. So, meron ding pang brine pump para bumuga sa water softener natin. So, meron tayong delay ng RO. Linagay ko lang dito, maikli lang. Saka, ito yung timer ng product infusion. Kung ilang minutes nyo pagaganahin. So, suggestion is 4 minutes. So, 3 phase control. Pagaganahin lang natin, energize natin lahat. On natin to, main. Meron tayong voltage and current protection. Ayun, mandar na. On natin single phase. Oh, naka-switch on. Naka-switch on siya. Ayan. On natin single phase, yung RO and yung feed. So, i-on natin yung feed pump. Ito siya. Yung gumana. Ayan. Ito yung feed pump. Yan, feed pump. Then RO pump. Ito, RO. Yan. So may delay siya. Hindi mo na andar yung RO ng saglit lang para hindi mag-build up ng hangin. Off natin. Yan. Mag-on muna yung in-feed solenoid tapos yung RO. Yan, on na. Then yung brine pump, ito kunyari magre-regen kayo. Yan. Pag in-on ko, hindi siya gagana kasi naka-on si feed pump. So kailangan i-off mo si feed pump. I-off natin. Ayan. Patay din yung RO pag in-off mo si feed pump. Ito yung brine pump natin. So on and off siya. So naka-interlock siya. Hindi mo siya pwedeng i-on nang naka-on si feed pump kasi magsasabay. So ang gagawin mo, o-off mo muna yung ayan. Off muna natin si feed pump. Sino ba yung bakla na yun? And then, naka-off si feed pump. Saka mo, i-on si brine pump. Ayan. So, pag in-on mo ulit si feed pump, automatic, papatay niya si brine pump. Kasi hindi siya pwede magsabay. So, ito naman, on ulit natin si RO. Ayan. In-feed solenoid yung umilaw. Mag-on yung RO. May delay. Then, for example, in-off mo si RO pump. In-off mo. Na-detect nito na yung product tank low level. So pag nagkalaman ng tubig yung product tank, saka lang aandar si product infuse din. Hindi rin siya aandar. So ito yung switch na ginawa ko. For example, okay na yung level ng product tank niya. Yun. Mag-open naman yung product infuse na solenoid, tas aandar yung RO. Pag naka-off itong ayan, pag naka-off yung RO pump, meron kasi siyang auto and manual. So pag naka-auto siya, ayan. Ulitin natin. Pag naka-auto, ayan, patay yung product infuse. Ang gagana yung in-feed solenoid. Ayan. Pag once na in-off mo yung switch ni RO, ayan, saka palang gagana si product infuse, pero may time siya na mga 1 minute. Ayan. Mag-off siya ng kusa. Antayin natin yun nag-off na siya. Hindi rin babad yung timer natin. Kailangan naka-off para hindi madaling masira. Ganon din dito. Ayan. For example, on natin. Ayan. Yung delay timer, kailangan mag-off din. Ayan, nag-off siya.
dapat hindi siya babad para tumagal ang ating timer. So ito meron din terminal block directory. Ayan. Meron din tayo emergency stop. Patay lahat. On. Ayan, may delay lang konti. So yun lang mga ka-Jepoy Works. 5 tons per hour RO ng water construct.